Ano ang magandang gawin bago tayo matulog? Ito yung tinatawag ng mga tao na evening routine. So kung ano yung mga habits natin sa kada gabi na nakakatulong nga para sa ating buhay na maging maayos tayo. Alam mo kapatid, special yung oras na yan na bago tayo matulog at may mga bagay na magandang gawin nga natin bago tayo matulog. Siyempre isa na dyan yung pagdarasal natin. Para sa akin yung pagdarasal nga ay doon ako nagpapalakas ng mga orasyon ko at mga kakayahan. Yun yung mga tinatawag dito sa Bisaya na kinaadman, mga kakayahan at kapangyarihan kumbaga. So nandyan nga yung ginagawa ko na gabay sa pagdasal na pwede mo ang gamitin yung gabay sa araw-araw na pagdasal na meron akong PDF at course para dyan. Pwede kang manood ng video kung gusto mo. Yung pagpapalakas, yung paghiling at pagpapasalamat, yan yung tatlong bahagi ng pagdarasal na ginagawa ko. Or kung halimbawa ay gusto mo lang magdasal ng sarili mong paraan. Ang pagdarasal kasi natin, yan yung pagpapalakas natin ng mga intensyon natin sa buhay. So nandyan yung pagpapalakas, di ba? Yung intention nga na lumakas yung ating mga kalooban at ating buhay na maharap natin ang lahat ng ating mga pagsubok. Tapos yung paghiling natin sa iba-ibang mga bagay na kailangan natin at kasama na dito yung paghiling ng pagpapatawad. Kumbaga nagsusorry tayo sa mga naging kasalanan natin, tapos kung ano yung mga request natin para sa kailangan o gusto natin sa ating buhay. Tapos nandyan yung pagpapasalamat sa lahat ng mga nangyayari sa atin, ng mga biyaya at mga lessons at mga pwede nating pagpasalamatan ng mga material o spiritual na mga bagay. So yan yung gagawin ko mamaya pagkatapos nga nitong video na ito. Kasama na dyan din yung tinatawag nga natin na yung pag-journaling o di kaya yung pagpapahinga ng para magmuni-muni sa lahat ng mga nangyayari sa araw na ito kasi doon nga natin mas sariwang makikita kung ano yung mga pinagdaanan natin na mga karanasan sa araw na ito at kung ano yung pwede nating improve. May mga highlights lang, hindi naman kailangan na sobrang haba yung pagsusulat natin sa journaling at maaaring mas pag-usapan ko nga ng detalyado at papakita ko sa inyo kung paano mag-journal. Pero sa madaling salita, kung ano man yung gusto mong isulat tungkol sa nangyayari sa araw o yung mga natutunan mong mga insight, maganda yan sa ganitong panahon na sariwa pa tapos malapit ka ng matulog dahil nga ay may tinatawag nga tayong special na 1 hour bago tayo matulog. Tapos kasama na din dyan dun sa kabilang banda yung sa umaga, may 1 hour pagkatapos natin gumising na mas bukas yung ating subconscious mind. Tapos dun nga natin mas makukuha yung mga impormasyon tungkol sa sarili natin. So sagrado nga yung oras na yan. Mas maganda nga ay sa halip na magsusocial media tayo hanggang makatulog tayo ay bigyan natin ng panahon ng ating mga sarili na makita ang ating kalooban at maramdaman, maranasan, manamnam kung ano ang pag-iral natin bilang mga tao dito sa mundo. Tapos bukod pa dito, ang isang practice na ginagawa ko ay yung pagliligpit nga ng mga bagay. Isang ritual din yan, kumbaga na ginagawa ko, isang habit para nga maramdaman ng katawan ko na okay, tapos na yung araw, magligpit tayo ng mga ginagamit natin para sa trabaho, para makapahinga na tayo. Dito ko binabalik or nililigpit nga yung mga sinampay ko na nakalimutan ko kasi usually kapag sa hapon hindi ko na ipasok ay sa gabi, yun nga, ipapasok ko na yung mga damit dyan. Tapos bukod pa doon yung mga pagkain na nakalabas sa mesa, ilalagay ko sa loob ng ref. Maglilinis ako ng paligid ko para maging maayos tingnan. Parang pinapadala ko yung signal sa kalooban ko na okay, tapos na yung araw natin, Eric, magpahinga na tayo. Gusto natin mag-relax sa kalinisan ng ating bahay, kaayusan. Tapos nakakatulong talaga ito na mas makatulog ako. Ang isa pang pwede natin gawin, yun nga, yung pagpatay ng mga ilaw na hindi na masyadong maliwanag. Kung meron man tayong mga ilaw ay kaunti na lang. Tapos mas mababa yung ilaw, hindi yung nasa taas talaga lahat. Pwedeng may mga lamp o di kaya yung mga kandila. Lalo kapag nagdarasal ako, kandila talaga ang ginagamit ko para yung mismong mindset ko ay nare-relax talaga siya na malapit na ako matulog. Naghahanda na ako para pumasok nga sa mundo ng mga panaginip. Maliit ang mga habits na ito pero malaking tulong talaga ito para sa pag-set ng sarili ko na maging maayos yung tulog ko at yung okay yung sunod na araw din. Pagdating din ng gabi ay ginagawa natin yung mga paglilinis sa ating katawan. Nandyan yung pagtututbrush natin, tapos yung pagpupunas natin o di kaya mag-half bath ka dito sa baba. Ako mismo hindi ako naghihilamos dahil nga pagod na ako doon sa trabaho ko, gamit ko yung mata ko kapag nagko-computer ako. Para sa karanasan ko kasi ay kung maghihilamos nga ako sa gabi ay parang lalabo yung mata ko. Tapos sasakit yung ulo ko. So hindi ko ginagawa yung ginagawa ko. Naghihilamos na lang ako sa sunod na gabi. Kung sakaling gusto ko maglinis ng mukha ko ay pwede kong gumamit ng mga wet wipe. Tapos yung katawan ko ay pwede kong i-half bath para lang mas refresh siya at hindi ako yung parang
mga nangangati, lalo na kapag may mga nangangagat na mga lamok o di kaya langgam. Nakakatulong yan para sa akin. Bukod pa doon ay ang pagbihis nga ng bagong mga damit. Yung ginamit kong damit sa trabaho, kumbaga doon sa pag-video ko, pag-edit ko, at kung ano pa man na ginagawa ko dito sa opisina, ay tinatanggal ko yung damit na yon para ako ay magbihis ng pantulog ko. Siyempre gagawin ko yung pagkatapos nga na mag half bath o maglinis sa katawan para nga ay fresh talaga ang pakiramdam ko, na fresh din yung damit na ginagamit ko. Tapos pagkatapos nga niyan ay maghihiga ako, pwedeng sa sahig o di kaya sa bed, na wala lang akong gagawin kundi nakahiga lang, nakatunganga. So kasama na din ito sa pagmumuni-muni ko. Minsan babalik din ako na magsusulat ako sa salamin ko sa ano yung mga quick reminder. Isang ang sikreto din yan na nilalagay ko sa salamin ko kung ano yung mga kailangan kong gawin bukas o yung mga kailangan kong tandaan para sa misyon. Para kapag gumising ako sa kinabukasan sa umaga, makikita ko agad sa salamin ko kung ano yung mga bagay na kailangan kong matandaan. Marami kasing mga insight na pumapasok din sa akin kapag ako ay nakahiga na at malapit na ako matulog. Kaya nga ay yung journal ko naka-standby lang yan. Tapos meron akong audio recorder sa tabi ko. Dahil nga sinasabi ko sa inyo, di ba, sa gitna ng gabi, kapag meron akong mga panaginip na matatandaan, ay sasabihin ko agad doon sa audio recorder, lalo na yung mga orasyon, para makuha ko yung mga kaalaman na kailangan kong makuha mula sa direktang spiritual kong karanasan. Hindi na ako naghihintay ng kinabukasan sa umaga dahil alam ko na may tsansa na makalimutan na ang mga yan. Kahit ngayong kakagising mo pa lang sa gitna ng gabi, pwede mo nang makalimutan agad kapag malingat ka. Or halimbawa, sobrang taas ng enerhiya ng lugar na pinuntahan mo o di kaya ay hindi ka nakafocus masyado. Kaya nga dapat dahan-dahan tayo sa pagkilos natin sa gabi, tapos hindi natin bibiglain yung sarili natin sa mga ilaw na makakalimutan agad natin yung mga impormasyon na nakuha natin sa ating mga panaginip. Para sa akin, kung halimbawa magising ako sa gitna ng gabi, ay ang ginagawa ko nga ay pumupunta ako doon sa bukas ng ilaw, pero yung ilaw ay nasa labas ng bahay o di kayo yung mahina na ilaw dito sa loob, para lang ako ay hindi ako masyadong magising. Kasi ako, pinapatay ko talaga yung ilaw ko sa loob ng kwarto ko para ako ay nakaka-experience ng total darkness. So pwedeng may ilaw nga sa labas ng bahay, pero wag lang sa loob ng bahay, doon sa mismong kwarto, para mas sarap yung pakiramdam sa katawan. Mas makaka-relax kasi yung katawan natin kapag nakakaranas nga tayo ng tinatawag na total darkness. Baka ikaw ay hindi ka masyado sanay, pero pwede mong dahan-dahanin na paunti ng paunti yung ilaw na ginagamit mo hanggang maging total darkness na. Kasi mas mataas yung melatonin production natin at yung mga hormones sa ating katawan na makakapagpalakas sa ating katawan at makaka-recover sa lahat ng mga pagod nito, at mas lalaki tayo kung halimbawa ay growing children pa tayo. Dahil nga namamaximize yung production ng mga hormones, kasama na din yung human growth hormone. So sana magawa natin yan na maayos para nga maging maayos yung tulog natin. Para sa akin, kung handa na ako ay papatayin ko yung ilaw. Pero kapag napatay na yung ilaw, hindi ako agad magpipikit ng aking mata. Nakadilat lang ako sa kadiliman para yung mga mata ko ay makasingaw sila sa kung ano man yung mga enerhiya na nakuha nila mula sa lahat ng mga ilaw. Tapos pagkatapos ng ilang sandali, mga 5 hanggang 15 minutes na nakadilat lang ako sa kadiliman, ay saka ako magpipikit para makarelax na yung buong katawan ko. Na nakasingaw na yung mata ko, hindi siya nabigla na tinanggal ko lang agad lahat ng ilaw. Tapos yung radiation kasi natin, sa karanasan ko kasi ay may singaw pa yung mata natin mula sa lahat ng mga radiation na nakukuha niya. Kaya kailangan niya ng panahon na isingaw din yan palabas sa kadiliman. Sinubukan ko yung karanasan ko kapag halimbawa magpikit agad ako or magbigay ako ng panahon na nakadilat muna ako sa kadiliman. At mas masarap yung pakiramdam ng mata at isipan ko kapag nakadilat ako sa kadiliman bago ako magpikit ng mata. Kung nakapikit na yung mata ko at madilim na ay nagre-relax na ako, meron lang akong electric fan na hindi nakadirekta sa akin. Kumbaga parang bumabanda-banda lang sa pader yung electric fan ko kasi ayoko na masyadong direkta, kasi parang pakiramdam ko na napapasukan ng hangin yung katawan ko masyado. So kayo ang maghanap ng kung ano yung komportable sa inyo. Tapos yung sa akin, kung halimbawa ay lumamig na sa gitna ng gabi, ay saka lang ako maglalagay ng kumot sa katawan ko. Sa pangkalahatan, mas maganda nga yung may kaunting lamig sa ating setup sa ating pagtulog para tayo ay mas mabilis na makatulog. Hindi pwede yung sobrang init kasi yung init ay signal para sa ating katawan na gumising. Kaya nga kapag halimbawa umaga na,
tapos pumapasok na yung sinag ng araw sa ating mga kwarto, ay nagigising tayo ng natural. So habang naghihintay ako na makatulog ako, ay nagpaplano ako sa mga gagawin ko kinabukasan. Mula sa umaga hanggang sa hapon at gabi ay tinitingnan ko na kung ano yung mga posibilidad sa aking schedule. Parang napoprograma ko na, tinitingnan ko yung coming soon sa mga palabas, kumbaga. Ang visualization na ito ay nakakatulong para nga maprograma natin yung katawan natin sa kung ano yung gagawin natin. Na magiging tuloy-tuloy na tayo kinabukasan dahil nga ay alam na natin, nakita na natin sa ating isip bago nangyari sa aktual. Hindi yung mag-iisip tayo bukas kung ano yung gagawin natin sa step by step. Kahit papaano, kung may plano na tayo, ay mas mabilis na yung magiging execution or yung paggawa natin sa sunod na araw. Hindi naman natin kailangan na talagang eksaktong oras na malalaman natin kung ano yung gagawin natin bukas. Pero kahit papaano, meron tayong idea, gagawin natin ito sa umaga, ito yung gagawin natin sa hapon, tapos ito yung gagawin natin sa gabi. Try nyo at maaaring ito nga ay makatulong sa inyo para mas mabilis, mas swabe yung gagawin nyo sa sunod na araw. So yan mga kapatid, ang aking evening routine or yung mga habits na ginagawa ko sa gabi bago ako matulog. Siguro mas pag-uusapan ko pa ito ng may detalye sa sunod, pero yan yung pinakabuod ng ginagawa ko. Siyempre yung pagtulog yung last, pero minsan yung ibang mga habits ay napagpapalit-palit ko sa kung alin yung uunahin ko. Try nyo magbuo ng sarili nyong evening routine or maaaring meron na kayo pero dadagdagan nyo na lang. Baka may makuha kayong idea dito na pwede nyo mai-apply sa sarili nyong evening routine. Balitaan mo ako kapatid, i-share mo sa comments kung ano yung magiging evening routine mo. At magpapaalam na nga ako sa iyo kapatid para magawa ko na yung evening routine ko para sa ngayong gabi. Salamat kapatid at God bless.